Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayan, mas alive kayo kanina. Ayan, so salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ako po ay makapagbahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko bilang tagasunod ni Jesus at sa buhay po ng pamilya namin na who has been sustained by God's grace and mercy. Ang ganda po nung actually yung kinanta po natin kanina, ano yung kinanta natin kanina? Yung una? Ay, pangalawa pala yun, ano? Ano yung kinanta natin? Yeah, I'm still standing. Ayan. Yan po ay isa sa mga theme song ng buhay ko sa akin pong spiritual journey. Ako po ay patuloy na nakakatayo dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Sige po, tingnan po natin yung katabi natin. Ayan. So, kumustahin po natin? Nakatayo ka pa ba? Sige nga po. Siguro sabihin nila, hindi, nakaupo ako ngayon. Ayan, nakatayo ka pa ba sa pangako ng Diyos sa buhay mo? Sige nga po, tanungin nyo nga. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Sige po, mag-umpisa po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sino po dito ang artist? Ayan, define artist. Sino po dito yung artist? Yung yung nagpe-paint. Ayan, painter. Meron po bang nagpe-paint dito ng canvas? Wow, meron tayong painter dito. Okay. Sabi po doon, yung mga artist daw po, so sabihin mo sa akin kung tama. Kanina si Kuya Israel yung nagsabi. Kapag artist ka, hindi naman, di ba pag nagpe-paint ka, merong mga artist, isang upuan lang, tapos na nila. Di ba? Meron naman, pag upo, nakaupo lang siya, ang tagal-tagal, nakatingin muna siya sa malayo, tapos babasain niya yung brush niya, tapos ibababa pa, tapos mag-iisip ulit siya. Tama po ba? Amen. O kaya, minsan naman, nakapag-umpisa na siya, tapos sa kalagitnaan, ibababa niya uli yung brush niya. Nakakita na po ba kayo ng ganong artist? Amen. Ganon ba? Ganon do? Tama ba ako? O ikaw dire-diretso? Ha? May pahinga, no? Ayan. At yung mga artwork na matagal ginawa, mas mahal. Alam niyo po ba yon? Minsan po nandun po kami sa Baguio, may seminar kami doon. Tapos may mga nakalagay na mga artworks. Tapos sa tingin ko, parang hindi naman siya ganun kaganda. Pero yung presyo niya, 6 digits. Sabi ko, ano ba tong na to? Ano ba tong na to, art na to? Pero ang mahal-mahal niya. Okay? So kung gaano siya katagal, ganun din siya kamahal. Alam niyo po ba yon? Okay, tignan niyo po uli yung mga katabi niyo. Ayan. Kasi pag Sunday fellowship, 'di ba? Hindi pwedeng hindi tayo nakiki-fellowship. Kasi kung hindi, mag-online na lang tayo. 'Di ba? Pero ang dinesign ng Lord sa Sunday worship ay fellowship. Ayan. So, yung artist po, pag hindi pa siya tapos, hindi pa niya itatago yung yung brush niya. 'Di ba? So, andyan lang 'yan. Huwag mo siyang gagalawin. Hindi pwedeng galawin yung brush ng artist hangga't hindi siya mismo ang nagtabi nun. Amen? So, hangga't nakabasa yan, andyan siya, ibig sabihin hindi pa siya tapos. Ayan. So, tignan nyo uli yung mga katabi nyo. Ayan. Alam nyo po ba na nandyan pa yung katabi nyo kasi hindi pa tapos ang Diyos sa Kanya. Amen? Kaya kapag naiinis ka sa asawa mo, hindi pa tapos ang Diyos sa Kanya. Ayan. So, yung kapatid mo, naiinis ka sa kanya, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Amen? Sa sarili mo, naiinis ka minsan. Ano ba to? Lagi na lang ako nagkakamali. Huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen? You are still here. You are being sustained through your toughest seasons. It is because the artist is not yet done with his canvas, and that is you. Amen? Hindi ka lang buhay for the sake of nabubuhay. Amen?
you are still being preserved for a purpose. Amen? Sige po, ulitin po natin yung sinabi ni Pablo. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sige po, tingnan po natin yung context ng pag-aaralan natin na to. Ito po ay isinulat ni, kilala niyo po ba nagsulat sa nito? Amen. Ito po ay sinulat ni Pablo. Ayan, si Paul. This letter ay sinulat po niya AD 61 to 62 under the house arrest in Rome. Naka-house arrest po siya. Ano ibig sabihin nun? Andun siya sa bahay, pero may nakabantay sa kanya. Hindi siya pwedeng umalis. Okay? At meron pong mga soldiers na 24 hours nakabantay sa kanya. Palit-palit sila. 6 hours shift. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya talaga pwedeng umalis doon. Okay? At habang sinusulat po niya ito, hindi lang siya minor detention. Okay? Bakit siya nandoon? Kasi hinihintay niya yung trial ni Emperor Nero na magde-decide kung siya po ay palalayain pa ba o papatayin na. Okay? Yun po yung sitwasyon niya during that time. In chain. Pero sinabi pa rin niya, I am confident of this. Sigurado ako. Amen? Tapos, ano pa? Ito ay isinulat po niya sa mga taga Filipos, sa Philippi. Ano naman yung Philippi? Yung Philippi is a Roman colony sa Macedonia. Yan po yung modern day Greece. Yung pong Philippi is a retirement city ng mga soldiers. Okay? Yung mga soldiers po noon ay intensely patriotic and loyal to Caesar. Ganun po sila. Yung pagiging makabayan nila, yung pagiging loyal nila, hindi lang sa bansa, kundi kay Caesar mismo. So, ang tingin nila kay Caesar ay isang Panginoon. Okay? Kung anong sinabi ni Caesar, yun. Okay? So, nung sinabi to ni Pablo, hindi lang to basta sinabi niya para magpalakas sa mga taga-Filipos, kundi sinabi din niya ito para sabihin kay Caesar na kinulong mo ko, pwedeng sa panahong ito, hindi ko nagagawa, sa palagay mo ay hindi nagtatagumpay ang Diyos sa buhay ko, pero sinasabi ko sa iyo, merong mas makapangyarihang Diyos. At hindi pwedeng pahintuin yung plano niya kahit nandito ako. Amen? So, yun po yung kahalagahan ng konteksto na to. So, si Pablo bilang nakakulong at yung kanya pong sinulatan ay under persecution din. Persecuted din po sila nung mga panahon na yun. Pero, kanilang pinatunayan na yung gawaan ay yung plano ng Diyos ay hindi pwedeng hadlangan ng kahit na sino mang tao. Amen? Amen. So, tignan po uli natin. He who began a good work in us will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sabi po doon, He who began. Sino pong nag-umpisa? May nagpasimula. Sino po? Ang Diyos mismo. God is the initiator of spiritual life and purpose. Okay? So lahat po tayo, kaya po tayo nandito dahil may pinasimulang plano ang Diyos sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo? Hindi po aksidente kung bakit kayo nandito ngayon. Maaaring yung iba, sinabi ng nanay, kapag hindi ka umattend ngayon, wala kang baon bukas. Okay? Or kapag hindi ka umattend ngayon, hindi ka pwedeng pumunta dun sa lakad mo mamaya. Pwedeng pinilit ka, pero hindi aksidente na nandito ka. May plano ang Diyos at siya ang nagpasimula ng plano na yon kung bakit ka nandito. Amen? Sabi doon, He who began a good work. Ano ba yung good work na yan? Yung transforming work of God. From the day that you have been saved, sa salvation, sa kaligtasan, ang Diyos ang nagpasimula niyan sa'yo. At habang sumusunod ka sa Panginoon, yung sanctification stage, ang Diyos pa rin ang kumikilos sa buhay mo.
Kaya ikaw ay nakakalakad ng naaayon sa kanyang kalooban. Hanggang tanggapin mo yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Patuloy siyang kumikilos para makapagpatuloy ka sa pagkakatawag ng Diyos sa iyo. Pag sinabing tawag ng Diyos, hindi lang naman yun yung pagpapastor or pag-share. Although, that is our greatest mission. Pero kung nasaan ka ngayon, yan yung pinaglagyan ng Diyos. Yan yung mission field mo. Nanay ka, ang mission field mo yung mga anak mo. Nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, mission field mo yan. Kasi pagpapalain ng kumpanya ninyo sa pamamagitan mo. Amen? Ito yung mga good works na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At sabi ng Lord, will carry it on. Will carry it on. Will, future tense. So, ibig sabihin, actively working ang Diyos sa buhay mo. Minsan, sa palagay mo, parang iniwan ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Feeling mo lang yun. God is, sabi noon, actively working. Amen? And He will do it to completion. Tatapusin niya. God finishes what He starts. Hanggang kailan? Hanggang gusto mo lang ba? Minsan, sumusuko na tayo, pero ang Diyos, hindi kanya susukuan. Amen? Until the day of Christ Jesus. And that is the ultimate fulfillment when Christ returns. Amen? Amen po ba? So, naniniwala po ba kayo na kayo po ay may pinasimulan ang Diyos sa buhay ninyo? Amen. So, paano ba kino-complete? Paano ba tinatapos ng Diyos ang plano niya sa bawat isa sa atin? Sino po dito yung naniniwala may plano ang Diyos sa buhay ko? Amen. Pero hindi niyo po kaya itaas yung kamay niyo. Siguro sabi niya, ano kaya plano ng Diyos sa buhay ko? Nagtataka po ba kayo bakit kayo nandito ngayon at nakaupo dyan? Hindi po tayo dinala ng Lord dito para lang makinig. Paglabas natin dito, we will fulfill kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Amen. So tignan natin, paano ba kinukumpleto ng Diyos yung plano niya sa buhay natin? Sa pamamagitan po ng mga ilang Bible characters na pag-uusapan natin ngayong umaga. Handa na po ba kayo? Okay, unang-una sa Genesis chapter 12 up to 21. So sa mga nagsusulat nyo na lang po, tapos pagdating po sa bahay, tsaka po natin sila pagbulay-bulayan. Okay, kilala nyo po ba sino po yan? Ay, si Isaac ba? Sino yung tatay? Ayan, si Abraham. Okay, tignan po natin ang buhay ni Abraham. Sa Genesis chapter 12, sinabi ng Diyos sa kanya, siya ay magiging ama. Ama nino? Ama ng lahat ng bansa. Pero may anak ba siya? Wala. Okay. So sa Genesis 12, sabi ng Lord, umalis ka dyan sa lupang kung saan ka ipinanganak. Tapos sasabihin ko sa iyo kung saan ka pupunta. Madali po bang utos yon? Halika, punta ka sa ganitong lugar. Pero hindi sinabi kung saan. Madali po bang sumunod? Ha? 'Di ba? Sabi ng Lord, go. Pero hindi pa niya sinasabi yung where. Okay? And then, sa chapter 16, ano nangyari? Binigay ang pangako patungkol kay Isaac. Okay? So, pinangako si Isaac. Pero, dumating ba agad si Isaac? Hindi po. Actually, sa Genesis 16 yon, Genesis 18 pa dumating si Isaac. So, ibig sabihin, at yung pagitan po ng Genesis 16 to Genesis 18 is 25 years. Sino po dito yung may hinihintay na pangako ng Diyos? 25 years na wala pa. Yeah. Napapagod na po ba kayo? Si Abraham, alam niyong ginawa, at lalo na si Sarah. Anong ginawa? Tinulungan nilang Diyos. Lord, pinangako mo naman magkakaanak kami. Tutulungan na kita ha. So, anong ginawa niya? Binigay niya si Hagar sa kanyang asawa para magkaroon na ng anak si Abraham. Tinulungan niya yung Diyos. Ha? Kaya lumabas si Ishmael. Genesis 18,
Si Abraham po ay 100 years old at si Sarah ay 90. Yet, sa edad po nila, God fulfilled His promise in His perfect timing through Isaac. Amen? So, sa Genesis 12:21 verses 1 to 2, makikita po doon, sabi doon, the Lord did for Sarah what He promised. The Lord did for Sarah what He had promised at the very time God had promised him. So, ano pong makikita natin? Si Isaac po ay hindi lang bilang anak ni Abraham. Siya po ay nagpapatunay ng completion, kakumpletuhan ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. Amen? So, ano pong matututunan natin sa buhay ni Abraham? God's purpose, minsan parang ang slow. God's purpose may seem slow, but His timing is perfect. Narinig nyo na po ba yung delays are not denials? Amen. So, yung waiting part po, yung paghihintay, hindi yan sayang na oras sa Panginoon. Para sa atin, parang sayang. Pero habang hinihintay natin yung pangako, hinahasa ng Diyos ang ating pagkatao. Amen? So, gaya ni Abraham, ilang taon po siya naghintay? 25 years. At sa 25 years na yon, parang mabagal. Pero para sa Diyos, perfect yon. Kasi nakikita niya yung buong larawan. Habang tayo, nakatingin lang tayo sa kasalukuyan. Amen? So minsan, yung mga delay ng buhay natin, protection din ng Diyos sa atin yan. Hindi niya binibigay yung sagot sa'yo kasi hinahanda ka pa niya. Baka hindi mo pa kayang hawakan yung pagpapala. Amen? So, tanong mo sa katabi mo, kaya mo na ba? Kasi pag kaya mo na, darating na. Pero habang wala pa, magpatuloy lang po tayo. Amen? So, kasi hawakan natin yung pangako ng Diyos. At yung pangako ng Diyos, siguradong mangyayari yan sa'yo. Sa tamang panahon ng Panginoon. Amen? Amen. Tignan naman po natin si Joseph. Sa Genesis 37 to 50, pag-aralan niya lang po natin sa bahay. Si Joseph po, ang tawag sa kanya ay Joseph the Dreamer. Ano yung pangako? Ano ba yung panaginip niya? Ha? Siya ay magiging parao. Ayan. Sa panaginip niya, di ba yung mga kapatid daw niya ay luluhod sa kanya. Tapos yung sumunod na panaginip niya, yung mga bituin at buwan luluhod sa kanya. At nung sinasabi niya yon sa mga kapatid niya, anong dating niya? Mayabang pa siya. Okay. So, pero tinawag siya ng Diyos bilang para maging leader. Okay? So, sa palagay nyo, handa na ba during that time, na ibinigay ng Diyos yung panaginip kay Joseph, handa na ba siya? Hindi pa. So, ano nangyari? Nagkaroon ng shaping phase. Ayan. So, kung pag nakita natin, si Joseph, magmula sa pagiging paboritong anak, ano nangyari sa kanya? Binenta. Binenta ng kanyang sariling mga kapatid. And then, ibinenta siya na, saan siya napunta? Sa Egypt. At sa Egypt, merong bumili sa kanya. Sino yung bumili sa kanya? Ha? Parao ba? Ha? Asawa ni Potiphar. At yung asawa po ni Potiphar ay may, gusto agad. Yung asawa muna ni Potiphar. Ha? May katungkulan. Amen? At dun sa tahanan nila Potiphar ay pinagkatiwalaan si Joseph. Naging manager siya nung bahay. So nag-uumpisa, nakita nyo na po ba? Nag-uumpisa na yung proseso ng Diyos. Tinuturuan na siya kung paano maging manager sa mas maliit na lugar. Okay? And then nung pinagpapala na ng Diyos, yung mga gawa ni Joseph dun sa lugar na yon, anong kasunod? Ayan na, doon na yung exciting part na gusto nyo. Dumating na si Potiphar. Ayan. So, anong ginawa?
Ha? Pumatol ba siya? Hindi. Anong ginawa niya? Tumakbo. Ayan. So, mahalagang ano po yan. Mahalagang aral, lalo na sa ating mga tatay. Ayan. Parang ang konti ng tatay. Asan po yung mga tatay? Parang konti tatay dito. Nasa Saudi na yata lahat. Kasi sa amin po ang daming lalaki eh. Puro tatay. Ayan. So, ang tukso po ay hindi kinakantahan ng tukso. Layuan mo ako. Ganun ba? Anong ginawa ni Joseph? Siya ang tumakbo. Ayan. So, tandaan po natin, kahit gaano po tayo kadalas nagbabasa ng Bible, ang tukso po ay tinatalikuran. Hindi nyo po masasabi, malakas ako sa Panginoon. In Jesus' name. Pwede po tayong mahulog kapag nandun ka sa lugar na yon. Amen? So, ano ginawa ni Joseph? Tumalikod siya. Pero, tumalikod na nga eh. Pero, ano nangyari? Ipinakulong pa rin siya. Amen? God completes His purpose despite injustice. Sino po dito yung mga nagbuburda? Nagko-cross-stitch. Sino inabutan yung cross-stitch? Mukhang hindi na alam ng mga kabataan. Ayan, yung mga cross-stitch, ayan, mga kasing edad ko, alam nila yung cross-stitch. Ayan. So, dati po, nagko-cross-stitch. Hindi na ba siya project ngayon? Di ba project yun sa ano? Ha? Nagko-cross-stitch pa rin. Ayan. So, pag nagko-cross-stitch ka, sa harap, maganda. Pero sa likod, ang gulo, di ba? Sa likod, kapag tinitignan mo yung likod, yung binuburdang tela, magulo. Di ba? Ano pa? Maraming buhol. Tapos yung kulay, hindi mo maintindihan. Pero sa harap, magandang disenyo. Amen? Minsan, sa buhay natin, yung nakikita natin yung likod. Magulo, ang gulo naman ng bansa namin. Di ko maintindihan sino na ba yung nagsasabi ng totoo. Okay, sabihin natin, ako may injustice. Ayoko magsalta ng pangalan kasi baka biglang, di ba? May injustice. Kasi baka biglang maghiwalay eh. Okay, wag na lang. May injustice. Merong nagsasabi, injustice yun. Bakit hindi siya dito nilitis? Okay? So, ano man yung pananaw natin, kahit sa buhay natin ngayon, sa company, ikaw yung nagtrabaho, pero iba yung na-promote. Sa bahay, ikaw yung nagugas ng pinggan, pero pagdating ng tatay, kay bunso binigay yung pasalubong. O, ikaw ang nagtanim, iba ang kumain. Ikaw ang nagsaing, tapos naubusan ka. Amen? So, iba't ibang form of injustice, malaki o maliit. Pero habang dumadaan po tayo sa hirap o kawalan ng katarungan, tignan po natin, sa kabilang panig, nandun po yung kamay ng Panginoon. Amen? Binubuo niya ang isang magandang disenyo. At ang bawat buhol o pagsubok, bahagi yun ng disenyo. Amen? Amen. So, yung salitang nananaig, nangangahulugan ito ng kahit anong harang ng tao o ng kaaway, ang plano ng Diyos ang laging mananalo sa bandang huli. Amen? So, kung nakita po natin sa buhay ni Joseph, nangyari po ba yung plano ng Diyos sa buhay niya? Amen. Pero dumaan siya sa injustices. Pero pag tinignan natin ngayon, makikita natin na yung injustices sa buhay ni Joseph ang naging proseso para siya ay maging magaling at matalinong pinuno. Amen? Amen. Next, si Moses. Kilala niyo po ba si Moses? Amen. Sino po nakakilala kay Moses? Ayan. Siya lang. Kuya, ikaw lang. Mamaya po, buksan po natin ang Exodus chapter 3 to 4. Tingnan po natin, paano tinawag si Moses? Si Moses nung tinawag ng Diyos ay, anong sabi niya? Anong sabi niya? I am not eloquent. Ibig sabihin, naku Lord, hindi ako marunong magsalita.
Di ako magaling magsalita. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Sasamahan kita. So ano nangyari? Sa pagsunod ni Moses, sa sarili niya, alam niya hindi siya marunong magsalita. Pero pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos sa kanya na sasamahan siya. Ano nangyari kay Moses? Ano po nangyari? Siya ang ginamit ng Diyos para iligtas ang mga Israelita sa bansa ng Egypt. Hindi binibigay ng Diyos ang lahat ng kakailanganin mo habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagkatawag niya sa iyo. Kadalasan po, habang sumusunod ka, saka ibibigay ng Lord yung mga kailangan mo. Hindi agad. Amen? So, yung mga tools na kailangan mo, hindi agad ibibigay ng Lord sa simula. Pero habang nagpapatuloy kang sumusunod sa Panginoon, ibibigay niya yung sustenance. Ano yung sustenance? Yun yung sa bawat hakbang mo, makikita mo, wow, kumikilos nga talaga ang Diyos. Amen? So, kung saan tayo mahina, sabi din ni Pablo yan, kung saan ako mahina, saka ako nagiging malakas. Hindi dahil sa lakas ko, kundi sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, ang atin pong mga limitasyon, sino po dito may limitasyon? Yung mga kahinaan. Uy, konti na lang kami. Praise the Lord po, sa buhay ng iba, ang lalakas na nila. Amen? Kami na lang po pala ang may kahinaan. Sige po, salamat po. Sino po yung malalakas, pwede po ba turuan nyo kami para maging malakas sa lahat ng pagkakataon? Amen? Lahat po tayo, amen? Amen? Lahat tayo may kahinaan. Pero yan pong kahinaan na yan, yung ating limitasyon, ay pagkakataon para sa mga himala ng Diyos. Amen? May sakit ka? Pagkakataon yan para ipakita sa mga tao sa paligid mo, ang Diyos ang manggagamot. Amen? Hindi ka marunong magsalita, sunod ka sa Lord, magugulat ka na lang. Nandun ka na sa harap, nagtuturo ka na. Amen? Praise the Lord! Ako po nung bata, lagi lang po ako nasa likod ng ate ko. Si ate matalino, si ate matangkad, maputi. Ako po kabaliktaran ng lahat. So ang tingin ko sa sarili ko, wala. Pero sa biyaya ng Panginoon, wala pong hindi ko po pinangarap magsalita. Hanggang sa Saudi, nagugulat na lang ako. Minsan po, eto yung inaral mo, pero pagdating doon, iba yung binibigay ng Panginoon. Amen? Magugulat ka na lang. Kahit ako mismo nagugulat at kahit ako mismo natututo, wow, praise the Lord. Lord, ikaw yun, hindi na ako yun. Ganun po ang pagpapala ng Panginoon. Sumunod lang po tayo. Kung saan tayo mahina, dun tayo pinapalakas ng Panginoon. Amen? Kung saan tayo nagtatapos, doon nagsisimula ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. So, tanungin mo yung katabi mo, may kahinaan ka ba? Ayan. Maging excited ka kasi makikita mo kung paano kikilos ang Diyos dyan. Amen? Amen. Praise the Lord. Sunod, tignan po natin si David. Sino po nakakilala kay David? Ayan, hindi si David na Ayan, si David po, ang sabi sa kanya, man after God's own heart. Pero, ano nangyari? Sa sarili niyang kagagawan, nagkaroon siya ng pagbagsak. Nagkaroon siya ng failure. At napakalaki ng failure, ha? 'Di ba? He was chosen to be a king habang siya po ay shepherd boy pa. At sa kanyang paglalakbay, sa spiritual life niya, nakita niya, wow, ang daming victory. 'Di ba? So sabi nung lahat nung gera na pinupuntahan niya, nananalo siya. Anong sabi nung mga tao? Si Saul, yung kanilang hari, pumapatay ng 10,000. Tama ba? Pero si David pumapatay ng 100,000. 'Di ba? So ang galing pala niyang warrior. Hindi lang sa sa game, yung Dota ba 'yon?
No? Oo. Hindi ganun yung hindi ganun yung labanan yung sinasabi ni David, talagang warrior, 'di ba? Pero ano nangyari kay David? He experienced victories but also moral failure. Medyo malaki, no? Saan nagpasimula? Sa 2 Samuel chapter 11, nakita po natin yung unti-unting pagbagsak ni David. Saan nagsimula? Idleness. Alam niyo yung idleness? Ayan. Diyan po yung medyo bilang teacher, yan po yung nagpapabawas ng pasensya ng mga teacher sa kanilang mga estudyante. Ganon din po bang mga nanay? Yung ang dami-daming dapat gawin pero yung anak, idleness. Sabihin mo, nak, magugas ka, pakitulungan naman ako, magugas ka muna ng pinggan. Sandali lang po. Anong ginagawa? Ayan, nagsi-cellphone. Meron po bang mga ganun na nanay dito? O ang babait po nung anak nyo? Ha? Ayan, ayoko na lang pong magsalita. Pero pare-pareho po tayo ng dinadaanan. Amen. Nakakapagtaka po yung ating mga estudyante ngayon, kaya nilang magpuyat, no? Hanggang alas 2, alas 3. Ganun din po ba yung mga anak nyo? Oh, dami namin. Saan po nagsimula ang kasalanan ni David? Hindi adultery agad. Nag-umpisa siya sa idleness. Alam niyo po ba, nagkakaintindihan po tayo sa salitang idle, yung walang ginagawa. Merong dapat gawin pero hindi niya ginagawa. Nung panahon po, bago mahulog si David sa kasalanan, anong dapat ginagawa niya? Dapat, nasa digmaan siya. Panahon ng gera yun eh. Pero nasan siya? Bilang hari, nasa palasyo. Nag-i-scroll sa paligid. Ano nangyari? Nakita niya tuloy yung hindi niya dapat makita. At ang masakit pa doon, kinuha niya Sino si Bathsheba? Si Bathsheba po ay asawa ng kanyang tapat na sundalo. Meron pong tinatawag na inner circle. Amen. So bilang hari, meron kang inner circle. Lahat naman ng mga pinuno, may mga inner circle. Okay, ibig sabihin ito yung mga malalapit sa kanya. At si Uriah ay isa po sa kanila. Isang tapat na sundalo ni David. Ibig sabihin, malapit sa kanya. Kilala niya. So imposibleng hindi niya kilala kung sino si Bathsheba. At ang isa pa, ang tatay po ni Bathsheba ay isa sa mga advisor ni David. Hindi po ba niya kilala si Bathsheba? Kilala niya. Amen? Pero kinuha pa rin niya. Hindi kaya niya alam na may asawa yun? Alam niya. Okay? So from idleness to adultery. At para pagtakpan yung kanyang kasalanan, anong nangyari? Nanganak ng panibagong kasalanan. Amen? Pero, sa biyaya ng Panginoon, ano pong nangyari? God still restored David and fulfilled His covenant through him. Sa lahi po ni David nanggaling ang Panginoong Jesus. Kanino pong anak? Sa anak ni Bathsheba. That is the grace of God. Amen? Sa kaso po ni David, yung kanyang mga pagkakamali ay hindi naging hadlang upang itigil ng Diyos ang kanyang layunin. Amen? Sa halip, ito po ay naging paalala na ang pagpapanatili, yung sustaining ng Panginoon sa atin ay nakabatay po. Hindi dahil perpekto tayo. Hindi dahil malakas tayo all the time. Salamat dahil yung pagpapatuloy ng Diyos sa buhay natin ay nakabatay sa biyaya ng Panginoon. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yes, Lord, salamat po sa iyong biyaya.
Amen? Kaya yung kanta natin kanina, napakabuhay, di ba? Marami tayong pagkakamali, marami tayong mga backlogs, marami tayong mga failure. Pero salamat sa Panginoon, tayo ay nakakapagpatuloy dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, gaya ni David, yung atin pong mga pagkakamali ay bahagi ng ating kwento. Pero ito ay, hindi yun yung huling pahina ng ating mga libro. Amen? So, ang Diyos na siyang editor ng buhay natin, kaya niyang ayusin ang ating mga maling hakbang. Amen? Praise the Lord. Next. Kilala niyo po si Jonah? Ayan. Sino po dito yung tinatawag na ng Lord? Uy, halika, attend tayo. Bukas na lang o next week. Nung sumunod na week, next week uli. Susunod na week, hala, 13 years old ka na o 40 ka na, bukas ng bukas, next week ng next week. Pero wag po kayo mag-alala. Sa biyaya ng Diyos, kahit tumakbo ka, ibabalik at ibabalik ka niya. Amen? Tulad po ni Jonah. Ano pong sinabi kay Jonah? Punta ka sa Nineveh. Saan siya pumunta? Exactly opposite direction. Saan? Sa Tarsis. Anong ginawa ng Diyos? Hinabol siya. Anong ginawa? Inutusan niya ang malaking isda para si Jonah ay dalhin sa plano ng Diyos. Kasi siya yung gagamitin para ipahayag ang kaligtasan sa mga tao sa Nineveh. Sino po yung tumatakbo sa Diyos? Maaring sinusubukan mong tumakas sa tawag ng Diyos sa buhay mo. Hindi naman dahil sa ayaw mo, kundi parang natatakot ka. Okay? May pag-aalinlangan. Pero tandaan mo, hindi kayang bitawan ng Diyos. Hindi ka kayang bitawan ng Diyos. Amen? Mas mahalaga sa Kanya yung purpose niya kesa sa comfort natin. Kasi, kung nasaan ka man ngayon, kahit sa pinakamalalim na dagat, remember, siya ang gumawa nun. Kaya ka pa rin niyang ibalik sa magandang plano niya sa buhay mo. Nandyan palagi ang kamay ng Diyos para itama at ibalik ka sa dapat mong kalagyan. Amen? So God completes His purpose despite our resistance. Wag mo nang antayin magpadala ng malaking isda ang Diyos bago ka sumunod. Minsan hindi po yun literal. Mas madalas. Kaya magpasalamat kayo sa mga isdang pinapadala ng Diyos sa buhay mo para ibalik ka sa plano niya. Amen? Amen. And last, si Mary. Sa Luke chapter 1, makikita po natin kung paano dinala ng anghel ang balita kay Mary na siya ang magiging ina ng Mesaya, ng tagapagligtas. Nung panahon na yon, si Mary po ay betrothed. Ano ba yung betrothed? Ano ba yung Tagalog ng betrothed? Betrothed na siya kay Joseph. Sa kultura po nila, kapag sinabing betrothed ka na, para na silang mag-asawa. Kaya lang hindi pa sila nagsasama. Anong ginagawa ng mga lalaki? Ano pong ginagawa ng mga lalaki that time? Pag naka-betrothed ka na, magkalayo pa kayo nung sa term natin ngayon, fiancé mo, yung lalaki, hinahanda na niya yung bahay para sa kanyang pamilya. So, sino po dito yung nagbabalak magpakasal? O kasal na kayo lahat? Uy, nagbabalak ka na? Bigla ako na pati. Nagbabalak ka na? Ayan. So, nung panahon po nila, kapag betrothed na, hinahanda nung groom yung kanila pong magiging bahay. Ayan. So, mahalagang din yun sa atin. So, ibig sabihin, dapat stable ka bago ka magpakasal. Lalo na po ngayon, may nag-yes dun sa likod. No? Napakahirap po na mag-asawa na hindi ka stable. Mag-isip-isip muna. Kaya kung hindi ka stable, okay lang na maging dalaga o binata ka. Biglang ganun eh. Mas masarap kaya. Biglang ganun eh. Hindi.
So, ganun po noon. Pero, nung panahon ni Mary, hindi siya pwedeng makitang buntis kasi wala si Joseph. So, alam niya sa kultura nila, kapag ikaw ay nakitang nagdadalang tao sa panahon ng betrothal period, alam niya ang mangyayari? Alam po. Alam niyo po ba? Amen. Adultery yun sa kanila. So, babatuin hanggang mamatay. Kaya nga si Joseph, nagbalak siya. Nagbalak siya na iwanan si Mary para hindi na lang siya batuhin. Sabihin, kinat niya yung kanilang covenant. Pero iba po ang plano ng Diyos. Pero at that moment, nung pong panahon na yon, alam ni Mary na kung ano yung pwedeng kahinatnan nung balita ng anghel sa kanya. Amen? Pero ano pong sabi niya? Be it unto me according to your word. Kaya po nangyari ang plano ng Diyos sa buhay niya. Amen? God fulfilled His redemptive plan through her obedience. Amen? Kadalasan po sa atin kapag merong ipinapagawa, nag-a-advance thinking tayo, 'di ba? Hindi pa nga nangyayari, ay, ganito, tapos ang layo na nung narating nung isip mo. Kaya hindi ka na tumuloy. Hindi ka na sumunod kasi ang dami mo na agad sinasabi. Okay? Sa plano po ng Diyos, yung surrender is napakalaking step para mag-umpisa at magpatuloy ang plano ng Diyos sa buhay natin. So sa atin pong mundong ginagalawan, pag sinabing surrender, yung pagsuko, tanda ng pagkatalo. Pero sa kaharian ng Diyos, yung pagsuko po natin ng ating buhay sa Panginoon ay simula ng tagumpay. Amen? So, yung mabuting gawa na sinasabi po sa Philippians 1:6 ay hindi natatapos dahil sa ating sariling pagsisikap. Sabi doon, God will complete it. Hindi tayo. Amen? Ito po ay pasimula pa lamang. Pero yung ating pag-surrender sa Panginoon ay simula ng tagumpay ng plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, tignan po natin uli yung atin pong mga pinag-aralan. Si Abraham, Joseph, Moses, David, Jonah, and Mary. Ano po ang obstacle sa buhay ni Abraham? May delay. Pero anong ginawa ng Diyos? Finulfill pa rin niya yung pangako niya. Ano po yung ating matututunan? Trust God's timing. Perfect po yan palagi. Amen? So kay Joseph may injustice. Katulad ngayon, ang daming injustice, di ba? Pero anong ginawa ng Diyos? In spite of the injustices that has happened to him, God elevated him. Amen? Yung injustice, masarap ba yun? May pain yun. Diba? But God uses pain for a purpose. Amen? Kay Moses, may insecurity. Pero anong ginawa ng Diyos? God empowered him. God equips the called. Tandaan po natin, kapag tinawag tayo, ibibigay niya kung ano yung kailangan natin. Amen? Kay David, nagkamali, may failure. But God restored him. Remember, God's grace is sufficient to restore us. Amen? And then si Jonah, may resistance. But God redirected him. God pursues us. Hindi po tayo titigilan ng Panginoon kasi mahal niya tayo. And Mary, may uncertainty, but God honored her because she surrendered. Surrender invites purpose. Hindi po sapat na malaman natin ang lahat ng bagay na ito. Paano po natin to i-apply sa buhay natin ngayon? Amen? So, 4 na bagay lang po. So, para matandaan nyo, tinawag ko siyang ACTS. A-C-T-S. Una po, A, we have to acknowledge God's work in you.
Yan. Dapat i-acknowledge mo, tanggapin mo, paniwalaan mo na may plano ang Diyos sa'yo. Amen? Katulad po nila Abraham, okay? So, nila Abraham, nila Joseph, yung atin po mga pinag-aralan, you have to acknowledge God's work in you. May ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Amen? So, tandaan natin, we are a work in progress. Hindi pa po tayo finished product. Yan, tingnan mo uli yung katabi mo. Sabihin mo, pasensya ka muna sa akin kasi hindi pa ako finished product. I am a work in progress. Amen? And then C, hindi lang po sapat na i-acknowledge mo na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kapag po ako, halimbawa nakatanggap po kayo ng regalo, biniragaluhan kayo halimbawa ng sapatos. Pero yung sapatos, tinanggap nyo, uy, salamat, binigyan ako ng sapatos. Tapos pinagsasabi mo yun sa lahat, uy, alam mo, binigyan ako ng sapatos. Okay? Pero yung sapatos mo, nilagay mo lang dun sa tabi. Hindi mo ginamit. Naging kapaki-pakinabang po ba yung sapatos sa'yo? Ha? Hindi. Ganon din po sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin itong tanggapin, pero we have to cooperate with God daily. Okay? God completes His purpose, but He invites your participation, our participation. Okay? So we have to surrender our plans, katulad po ni Mary. Obey when it's uncomfortable, katulad ni Moses. Stay faithful in the ordinary works, katulad ni Joseph. Amen? We have to cooperate with God daily. Remember, God works in you, but He also works through your willing heart. Amen? So we have to cooperate with God daily. And then trust God. T, trust God through delays. Meron bang delay? Meron bang detour? Meron bang difficulties? Trust God. Amen? Yun pong mga challenges, yung mga interruptions, they are instruments of God's shaping our lives. Amen? So magtiwala ka sa karunungan ng Diyos gaya ni Jose. Magtiwala sa awa ng Diyos gaya ni David. Magtiwala sa pagtutuwid ng Diyos gaya ni Jonas. So yung anuman pong mga pagsubok o hadlang, ito ay mga kasangkapan ng Diyos upang hubugin ang atin pong mga pagkatao. At higit sa lahat, ito po yung araw-araw. Kasi ang problema, yung mga pagsubok, iba-iba yan. Minsan, iba-ibang level. Pero, we have to stand firm until God finishes His work. Remember, God doesn't abandon His projects. So we have to persevere in faith. Hold on to His promises. Ang mahirap po, hindi ka makaka-stand firm kapag wala kang hawak na pangako ng Diyos. Ang katatayo. 'Di ba? Ang tatayuan po natin ay mga pangako ng Diyos para tayo ay manatiling nakatayo. So napakahalaga po talaga na tayo ay araw-araw nag-aaral ng salita ng Panginoon. Hold on to His promises and keep your eyes to Jesus. Amen? Amen. God's faithfulness is not dependent on our perfection. He began the good work in us and He will finish it. Our role, ano po ang role natin? Acknowledge God's work. Cooperate with God daily. Trust God and stand firm until God finishes His work. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:24, the one who calls you is faithful and He will do it. Amen? Amen. Praise the Lord.